Tuburan sa panalangin. Kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw sa tanan, salamat usab sa Ginoo nga siya nagatugot kanato nga makapadayon kita sa ato nga buluhaton o niini karon nga kayon atong itugyan atong buluhaton diya sa Ginoo pinagi sa pangamuyo. Kanimo o Dios nga langitnon, salamat usab sa oportunidad nga itugot nga makadangot kami diya kanimo pinagi sa pagpasa pagpamagandong sa imong pulong. Panalangin o Dios ang tanan nagapaminaw karon diya sa ilang panimalay sa mga nagamonitor sa radio ini nga station and at the same time sa tanan mga Facebook friends o sa tanan nga makaskan ni ini later. I pray Father nga ikaw gyud ang magabla sa matag usa and especially Father God sa imong mga pulong nga kini aduna gyoy luna diya sa kasing-kasing. This I pray in Jesus name. Amen. Niini karon nga gayon ato ang mapadayon ato ang pagpamalandong og ania kita maghisgot mahitungod sa hilisgutan mahitungod sa pagkinabuhi nato diha tubangan sa Ginoo. Ang challenge nga gihatag kanato ni Ginoong Hesukristo to live an abundant life. Bilang mga Kristohanon, bilang mga kaanakan sa Ginoo, kinaga-expect ang Ginoo nga kita magkinabuhi nga mabungahon sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Sama sa usa ka mag-uuma nga sa dihang magtanom ikaw o mga tanom nga gina-expect nimo nga muhatag kini og bunga. Once nga dili kini siya muhatag og bunga, adunay pagka-dismaya no sa tao nga nagtanom niini, no? Adunay pagka-dismaya. Once nga dili ma-materialize, dili maabot, dili mahitabo ang gina-expect ni ana nga nagatanom ni ana nga maong tanom, no? Just like sa Ginoo, kita giluwas sa Ginoo, kita gipili sa Ginoo ug nag-expect ang Ginoo kita magkinabuhi ni anang klase nga kinabuhi. Living an abundant Christian life, no? Magkinabuhi kita sa kinabuhing Kristohanon nga nagapamunga gayon. Ha? So mao kini siya atong padayonon sa pagtan-aw karon. According sa John chapter 10 verse number 10 nagaingon, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they might have life and have it abundantly." So atong mabantayan higala dinhi sa verse 10 nag-ingon si Jesus Christ, "I came that they might have life and have it abundantly." Not simply nga makaangkon og kinabuhi ang usa ka magtutuo, ang usa ka disipulo, ang usa ka Kristohanon, dili lang simple nga makakinabuhi siya, but ang ato makita dinhi nag-expect ang Ginoo nga magkinabuhi ang iyang katawhan in abundant Christian life. Mao kana siya ato makita igala. In fact, kiklaro kana o makita nato dinhi sa chapter 15 in the book of John nga si Ginoong Hesukristo iyang gi-picture out. Gi-picture niya ang iyang kaugalingon as the vine and his disciples as the branches in which to bear fruit abundantly. Kung imong tan-awon ang chapter 15 naka-focus niini o gi-picture niya ang iyang sarili as siya ang punuan sa vine o kita mao ang mga sanga, which is gina-expect kita nga magdala muhatag og bunga or mudala sa bunga nga Dios nun abundant fruit diha sa atong kinabuhi. The question is how to live an abundant Christian life. Paano man?
Simple kayo gisulti sa bala ang kasulatan. In fact, kung imong tan-awon higala, even ang mga apostoles nakasabot yun pagmaayo unsa ang purpose nganong ni apakita sa kalibutan. Ato makita ang una nga makita natong klaro gisulti kayon, by bearing godly fruits. Ang pagiging mabungahon sa Kristohanong kinabuhi usa ka kapadayogan ni ana kung siya nagadala siya o Dios non nga bunga diya sa iyang pagkinabuhi day by day. Huh? There are fruits that we can bear as branches of the vine. Naay makita nato dinhi nga gi-specify sa balaang kasulatan nga mga bunga Dios non nga mga kinaiyahan nga gusto sa Dios nga kini maimitar o ma-imitate o ma-practice diya sa atong kinabuhi. Una, developing a Christ-like character. Developing a Christ-like character. Ang Kristohanon nga mga kinaiyahan dapat ma-develop niya sa kinabuhi sa iyang katawhan sa mga kaanakan sa Ginoo. It's because kung imong tan-awon higala, kini nga mga kinaiyahan nagikan sa Ginoo. O gusto niya nga ang mga Kristohanon muliwat diha kaniya. Kung sa bawin niyo pa, muhaod. Maging Christ-like ang usa ka Kristohanon ang iyang mga kinaiyahan. Hinumdumon nato higala that years of service never be the basis of it. Dili ta makaingon nga kana siya dugay naman na siya Kristohanon, ay dugay naman na siya kay sa pagpangalagad, nanigulang naman na sa pasimbahan. Dili na mo ang basihan higala, kundili by imitating and practicing that godly character. Iimitar o sundugon, i-apply diya sa kinabuhi ang mga kinaiyahan nga nakatunan niya gikan sa balaang kasulatan. Mga kinaiyahan ni Kristo nga gi-display sa balaang kasulatan, dili lang sa usa ka libro sa balaang kasulatan, but sa daghan kaing mga passages sa tibuok Biblia. So, in fact, gisulti din ni Apostle Pablo in the book of Galatians, specifically, gisulti ni Apostle Pablo din but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, in verse 23, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. So kung imo tan-awon higala nga ang mga godly characters or kung gitawag the fruit of the Spirit diha sa kasing-kasing sa kinabuhi sa Kristohanon, kung kini maaplikar o maimitar sa usa ka Kristohanon, walay balaod nga na-violate. Walay balaod nga naapakan, naapektuhan, or nahimo nga bikil siya kung imong tan-aw higala. Kung kining mga kinaiyahan anaa diha sa kinabuhi sa Kristohanon. Even si Apostle Peter, makita nato nga maupod ang iyang concern. Sa 2 Peter chapter 1 verse 7 down to verse 8, makita nato dinhi. For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge. So ato makita, i-supplementahan ang pagtuo pinaagi sa mga kinaiyahan, Diyos nun nga mga kinaiyahan, godly virtue. O ato makita ang kaimportante diin higala, virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness. Kung imong tan-awon higala, pag makombinar kini diha sa kinabuhi sa Kristohanon, makakita ikaw nga kanang klase nga Kristohanon, usa ka Kristohanon nga nagmabungahon gayon, naga-improve sa iyang pagkinabuhing Kristohanon. Verse 7, and godliness with brotherly affection or brotherly love, and brotherly affection with love. Kung imong tan-awon, for
If these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Amen. So makita na ito higala ang klaro nga gisulti ni Apostol Peter. Naingon siya kung kini nga mga kwalidad, kini nga virtue, kini nga mga character, anaa kaninyo o kini nagalambo diha sa sulod ninyo, ingon siya, they keep you from being ineffective or being unfruitful sa imong pagkinabuhi. Dili mapugnan sama gud sa usa ka kahoy gala, sa usa ka tanom. Pag ang tanom walay sakit, sigurado gyud muhatag siya og bunga nga maayo. Pero kung ang usa ka tanom masakiton, na ay problema sa gamot, na ay problema diha sa punuan, sigurado nga dili gyud siya maka-improve, dili siya makahatag sa gina-expect nga bunga diha kaniya. Mao kada siya. So importante kaayong kini mga godly qualities, virtues diha sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Now, ikaduha higala, dili lang kana ba winning souls to Christ. Winning souls to Christ and helping them to grow. Dili lang mangdaog or paabot sa gospel ngadto sa uban, but nagatabang usab sa uban nga nakasabot nga mo grow sila, mo improve sila sa ilang kinabuhing Kristohanon. No? Winning souls to Christ and helping them to grow. So ang ang ato ang trabaho bilang mga Kristohanon dili lang sa pag reach out sa mga wala pa diha sa Ginoo, but atong makaplagan hingala nga gina-expect sa Ginoo nga sila usab matabangan nga sila pod mag-improve sa Kristohanong kinabuhi. Just like sa kay Apostle Pablo, o ato makita dinhi in Romans chapter 1 verse 13, I do not want you to be unaware, brothers, that I have often intended to come to you, but thus far have been prevented. No? Na ay nagapugong in order that I may reap some harvests among you as well as among the rest of the Gentiles. So makita na to ang kasing-kasing ni Apostle Pablo na ang iyang intention, ang iyang desire nga makaadto gayud siya sa mga kaigsuunan, kay gusto niya makashare siya, makatudlo siya, makapaabot siya og mga maayong butang, spiritual nga mga butang ngadto sa mga katawhan nga gusto niya matagaan, masyira sa mga Diyosnon nga mga pulong. Ikatulo, sharing with those in need. Dili lang reach out, pag-follow up, but also ready usab nga mo share ni adtong nagakinahanglan. Even though dili siya makit-an, dili siya ma-recognize, ginahimo niya kini nga kalipay diha sa iyang kasing-kasing. Sumala pa sa Romans chapter 15 verse 28, ingon si Apostle Pablo, so when I have completed this task and have put my seal on this contribution of theirs, I will visit you on my way to Spain. So ato makita ang life ni Apostle Pablo nga always ang iyang desire, ang iyang intention sa pagkinabuhi, mao ang pag-extend o makaayo ngadto sa uban. No? Dili lang sa Word of God, even sa iyang pagkinabuhi. Makita na to ang iyang intention nga mao gyud makatabang sa uban, not only in spiritual aspect but even sa mga panginahanglanon. No? Dili man siya
Dili separated ang espirituhanon nga mga buluhaton sa atong pagkinabuhi physical. Ha? Kung kita spiritually naga-desire o kaayuhan sa uban, not only sa spiritual matters, but also even sa mga panginahanglan usab, ang Christian is ready siya nga mo extend og tabang. Mao kana siya ito makita igala. Ika-upat, praising God and giving thanks always. Diha ni mo makita nga ang kinabuhi sa Kristohanon, though of course na ay mga problema, na ay mga sirkumstansya, na ay mga sitwasyon sa kinabuhi nga usahay di na masabtan, lisod explainon, lisod kayo sabton, lisod kayo explain. Do nga ingon ana usahay, pero ang kini nga Kristohanon nga nagatubo, dili siya higala, dili siya nagakawat-an og kusog, dili siya nagaundang, nagapadayon siya diha sa pagkinabuhi nga mapasalamaton diha sa Ginoo. Nagadayeg, nagapasalamat siya diha sa iyang Ginoo. Ingon din sa Hebrews chapter 13 verse number 15, nag-ingon ang pulong sa Dios. Through Him, then let us continue offer up a sacrifice of praise to God. That is the fruit of lips that acknowledge His name. So ato makita igala nga ang mga bakbak ang mga words nga manggawas diha sa iyahang mouth, mga pulong nga nag-acknowledge sa pagka-Diyos sa iyang Diyos o sa pag-utter sa mga pulong nga mapasalamaton diha sa Ginoo. So ato makita igala, ingon siya, the fruit of lips that acknowledge His name. Okay? So padayon nga naga-offer mga pagpasalamat, mga sacrifices of praise ngadto sa Ginoo. Ang usa ka Kristohanon nagatubo bisan pa sometimes sa mga sitwasyon sa kinabuhi nga di na kaayo nga masabtan, still makapasalamat siya, makadayeg siya diha sa iyang Ginoo. Challenge for us, we should live an abundant Christian life. Magkinabuhi kita nga spiritually nagtubo, nagadala og bunga. Unsa kini mga bunga higala? Kung imong tan-aw, how to live an abundant Christian life, bearing godly fruits. Pagdala o mga Diyos ng bunga. Ug unsa man kini nga mga bunga? Developing a Christ-like character, winning souls to Christ and helping them grow, sharing with those in need, and praising God and giving thanks always. Mao kini siya ang mga Diyos nun nga mga characters, the way nga magkinabuhi kita sa usa ka abundansya nga Kristohanong pagkinabuhi. Kumusta ka higala? Kumusta ka? Ang imo bang pagkinabuhi karon, nagalantaw ba ikaw, nagatanaw ba ikaw? Dili lang para sa imong sarili, kundi nang tanaw po ka sa welfare, alang ato sa uban. Hinumdumon nato igala nga ang Dios nag-expect ka natong tanan, magkinabuhi kita that kind of life, which is abundant Christian life. Hinaot igala nga ang pulong sa Dios nagapanalangin diha kaninyong tanan. Padayon ikaw sa pagsunod, padayon ka sa pagsubaybay, hangtod nga ang Dios maghatak pa kanato sa dugang mga tsansa, makapadayon kita diya sa pag-alagad, sa pagbuhat sa iyang buluhaton. Dalaygon ang Dios o siya ato napasidunggan. This time mag-aadto kita sa ato ang
mga anapuan. Kanimo Dios nga langit nun, salamat yun kaayo sa oportunidad nga nakapadayon kami o Dios sa paghimo sa amo nga buhaton, pagpaabot sa imong mensahe sa mga pulong nimo ngadto sa mga katawhan nga diin naabdan karon o nakadungog diini nagamonitor diya sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay nagamonitor niini nga station. I pray o God nga ang balaan nga pulong ang balaan ni Espiritu magapanglihok ginamit ang imong pulong nga nasabot ngadto sa ilang mga dalunggan nasabtan nila kini o kini i-take nila ang challenge maaplikar ang mga Diyos nun nga mga kinaiyahan diha sa ilang mga kinabuhi aron nga kaming tanan o God magatubo magalambo sa among espirituhan nga kinabuhi dili basihan ang mga katuigan unsa kadugayon kami nahimo nga imuha nga ka mga anak nahimo kaming Kristohanon for so many years pero dili ka na mo'y basihan nga kami nagatubo, nagalambo, nagamabungahon kundili paano na mo i-absorb o paano na mo i-aplikar ang imong mga pulong. Panalangin ni O Diyos ang tanan nga mga nagapaminaw karon and especially Father God ni adtong anaa karon sa mga sitwasyon sa kinabuhi mga panginahanglan. Padayon ko gitugyan o Diyos ang mga prayer partners nga nagapaabot kanunay sa ilang mga handom mga alampuan. Gitugyan ko kanimo o Diyos ang kinabuhi ni Sister Inday malinaw padayon ka Ginoo sa pagpakamaayo sa iyang panlawas and sa iyang mga pagpanikamot alang sa panginabuhian sa tibok pamilya. Praying also for good health, provision, and safety para sa iyang family, kay ng Pipay, kay ng Kunsing, kay Kuya Bubong, o sa mga estudyante Ginoo sa iyang mga pag-umangkon. I pray, O God, nga ang ilang nga pag-eskwela malampos gid nila Ginoo and makabot nila ang mga handom alang sa ilang pamilya. I pray, O God, bisan pa man sa kay Australia Flores Iwaki sa iyang request sa imuhang nga paghatag sa total recovery sa iyang right hand nga naapektado Ginoo sa ginabati niya karon. I pray, O God, nga ma-restore pinaagi sa imong grasya o kaluoy ginamit ang mga doctor or somebody nga treat ni anak Ginoo. Nagapray ko bisan pa man sa iyang desire sa umaabot ng mga binulan nga ma-comply or matakbo ang mga panginahanglan para sa iyang desire karon sa kinabuhi. And I pray for your provision para sa ilang mga panginahanglan. Nagapray po ko Ginoo bisan pa man sa kay Ma'am Florita Galigaw Abila uban kay Sir Milan diya sa Lupon sa ilaha karon nga mga panginabuhian sa Jaira Pharmacy. Padayon kag Dios sa pag-bless, paghimuno sa ilang mga panginahanglan o bisan pa man sa ilang driving academy. Padayon kag Ginoo sa pag-bless o pagpalambo sa ilahan mga panginabuhian and at the same time sa paggamit silang kinabuhi sa mga buluhaton diin sila nagapamuhat karon. I pray also sa kay Ma'am Ami Basinan Jacobs sa iyang health and enablement sa iyang mga pagtrabaho. Praying for safety, protection, and provision sa mga panginahanglan padayon sa iyang usab nga panimalay. I pray sa kay Ma'am Dalia Inhinti Bangkal sa Panabo City. Praying for safety and provision for the whole family and sa ilang pagpangalagad na sa kanila. We pray sa kay Engineer Michael and Yvette Nawang, kay Makmak sa tibuok family. Praying for your blessing not only in material but sa spiritual na aspect padayon ng Ginoo sa pagpakamaayo.
I pray, O God, sa mga kaigsuunan nga out of town. Nagapray ko Ginoo sa kay Sister Loida Gomez Julian. Padayon ka Ginoo sa hatag, pag-extend sa inyong grasya kaluoy ito kaniya. Bisan pa man sa iyang family, ikaw Ginoo panalangin. Bisan pa man sa kay Sister Jennifer Jimena, kay Rachel Amay Guiham, and sa kay Eunice Alfonso, kay Anilin Honasan, kay Juan Alicos, kay Josephine Sano, kay Lilia Grace Alfonso. I pray, O God, sa inyong pagpanalangin sa ilang mga kinabuhi. Praying Ginoo sa imong padayon ng pagpakamaayo. Isang paman kay Mark Anthony Julian sa Davao, kay Jeril Menendez sa Mati, and kay Rodel Menendez sa Maynila, kay Junami Hinel o kay Jason and the whole family sa Kalinan. I pray, O God, for your blessing. Bisan pa man sa kay PJ Malinaw, kay Dominador Alicos sa Cagayan. I pray, O God, for your blessing. Ikaw Ginoo magpakamaayo sa ilang mga paningkamot nga ikaw Ginoo maghatag kalampusan. I pray also sa kay Ma'am Maria Cherry Librando de la Cruz, sa sama ng mga follower sa Aklan. I pray, O God, for your blessing para sa iyang kinabuhi, sa iyong family. Kay Brother Ronnie Apostol and family sa iyang request, protection, good health, and provision sa ilang mga panginahanglan, panginabuhian. I pray, O God, bisan pa man sa among mga banpa nga mga kaigsuunan din sa ECGM Baganga. Ikaw Ginoo panghimuno sa mga panginahanglan day by day, protection, paghatag sa safety, and even Father sa mga pagtagbo ninyo sa maayo nga panlawas o sa mga pagpaningkamot imong panalangin. Praying also sa among mga outreaches di sa Isidro Outreach, kay Pastor Lito Julian, uban kay Mr. Remy Julian and the whole family, praying for your blessing and safety. Uban sa mga kaigsuunan, mga kamembruhan di sa Isidro, praying nga ikaw gyud mag-bless, magpakamaayo sa matag usa. Bisan pa man dito sa Kinablangan Outreach, praying Ginoo for your blessings para sa tibok kaigsuunan din sa Kinablangan, kay family Peregrino, sa ilaha karon ng mga ginaasikaso sa ilang kabisihon, ikaw Ginoo magpakamaayo sa ilahang host sa reunion. I pray Ginoo for your blessing, provision, and enablement. Praying also sa among kaigsuunan diya sa Katiil, sa kay Pastor Junard Suganay and the whole family, tanang mga kamembruhan, ikaw Ginoo mag-bless. Sa among mga kaigsuunan dito sa Faith sa Panabo City, praying Ginoo for your blessing, paggamit sa kinabuhi, padayon sa pag-bless, pag-preserve sa tibok iglesia, sa mga magbubuhat, alagad ni mo Ginoo Pastor Andrew Makan, ban sa tibok family, kay Pastor Sam Makan, ban sa tibok niyang pamilya, kay Pastor Randy Beatisola, kay Ma'am Helen Bundan, kay Ma'am Lucina Aldos, tanang mga magbubuhat, ikaw Ginoo mag-bless. Sa mga churches, mga outreaches, ikaw Ginoo mag-bless. Bisan pa man sa mga church officers, church members, sa pag-bless nimo sa ilang mga kinabuhi. Padayon sa pag-comfort sa family Vega nga nawad-an sa ilang mahal sa kinabuhi, ikaw Ginoo mag-comfort padayon sa ilang panimalay. And I pray, bisan pa man o Diyos sa tanan nga mga nagapaminaw karon, maybe some of them anaa sa mga sitwasyon, mga kawaladon, mga problema, nga ikaw lamang Ginoo ang makasolban. I pray, O God, nga imong balaan nga spirito padayon sa pag-workout sa matag usa, ginamit ang imong mga pulong, o ikaw Ginoo mag-bless sa matag usa kamo.
Salamat o Diyos sa tanan nga mga pakigbahin inyong buluhaton, naga-share sa mga videos, naga-pray ini nga ministry, o nagapaluyo ni ini Ginoo in so many ways. I pray, O God, nga padayon ka sa pag-bless sa tanan ng mga nakigbahin ni ini. Ikaw ang nasayod, ikaw ang nakabalo, kanilang tanan. Busa, O God, nagahangyo ako na dili nimo kawangon ang ilang mga paghago o ang ilang pagpakigbahin ni nga ministry. Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. Ibalik ko na kanimo ang kaduganan o ba ng paglaong sa iyong padayon na pagpapahal sa among mga kinabuhi. This I pray in Jesus' name. Amen. Oh Lord, I come before your throne of grace. I find resting. Okay, sa atong naanda, no? Before kita magabulag-bulag, okay nga ako magapakig timbaya diha kaninyo. Good morning and happy watching, and thank you for praying again sa kay Ma'am Dalia Inhinti Bangkal diha sa Panabo City. Thank you so much, and regards sa Tibok family, kay Kuya Toto, kay Brother Cedric, o sa kay isan sa Tibok na pamilya o sa tanan nga nakauban ninyo karon din. Good morning, gikan sa kay Australia Flores Waki from Japan. Thank you so much, Trill, and padayon sa pangamuyo. Salig sa Ginoo, Before your throne, mag-supply siya sa tanan mga panginhanglan. I come before your throne of Good morning everyone, gikan sa kay Ma'am Evelyn Pabaunon from Katiil, and full. uban kay Brother Gap o kay Peter. Good morning and God bless diya kaniyong tanan. Behold your face, singing what a faithful God have I. Oh, what a faithful God have I. Good morning everyone, gikan sa kay Fanning Australia Ulan-Ulan, my wife, and also good morning gikan sa Tibok family. Good morning sa tanan. God is good all the time. Amen. Gikan sa kay Sir Chito Hapitan. Ang mga tigpaminaw usab dinhi sa Mangwak area. Good morning sa kay Lisa Adlaw, kay Roy Morales o Roy Lancia. O bisan pa man sa family Menendez. Good morning sa iyong tanan din ha. The shelter of Blessed morning everyone. Gikan sa kay Ma'am Helen Bundad from Panabo City. singing. Thank you so much, Ma'am, and good morning. God bless ya kaninyo. Regards sa kay Ma'am Aldos. Ug sa tanan karon na possible na kapaminaw. Good day, Pastor. There is no easy way out to live a Christian life, but with the grace and mercy of Jesus Christ, nothing is impossible to live life to the fullest. Amen. Gikan sa kay Stella Malinaw. Thank you so much, Stella. Paki-extend sa pangumusta diya sa imuhang mga lula Sovereign o sa imong papa peace na from Kuya Bubong. Good morning o kaniyong tanan. God bless. those who suffer. Good morning everyone. Gikan sa kay Imelda Malinaw. Thank you so much from Bye-Bye Lukod. Will tell of your great love. Ingat kanunay sa mga pagpaningkamot. Singing what a faithful God have Good morning everyone. Gikan sa kay Ma'am Jessie Basinang from Davao City. Thank you so much, Ma'am. And paki-extend sa pangmusta kani sa tanan nga naa karon kauban nimo. And God bless diha kaninyo kanunay. faithful God have I. You are faithful in every
Good morning, Pastor Jerry. Gikan sa kay Ate Erlinda Rodriguez from San Nicolas, Panabo City. Thank you so much, Ate. And paki-extend sa regards kay Kuya Mario. Daghan kaayong salamat sa makanunayong mga pag-ampo, Pastor. Gikan sa kay Sister Imelda Malinaw. Thank you and welcome. And salamat po sa mga pagpaluyo sa tanang mga buluhaton ini sa atong simbahan. Faithful God, faithful God. Good morning, Pastor, and God bless you po. Gikan sa kay Leonilyn Hapitan. Thank you so much, Leonilyn. And padayon sa pangalagad sa Ginoo. I Padayon sa pagsubaybay sa atong buluhaton usab. all of grace. I find rest in your presence and fullness of joy in worship. Good morning and happy listening also sa kay Dr. Carlos Agimpa diya sa Lukot. Sing Thank you so much and God bless kanimo ug sa tibok pamilya kay Sister Annabel, kay Hana o kay Chari. Good morning and God bless. you are. What a faithful And of course, good morning and happy listening, happy watching sa kay Brother Villamor Julian, uban kay Jade o kay Shiobi dinha sa Lukod. you are. And of course, good morning, happy listening, happy watching sa kay Ili Haligado. Thank you so much Lord, I come before your throne. and may God bless you more. I come before your throne. Good morning, happy watching also sa kay James Ulan-Ulan di sa New Corelia. Thank you so much and regards sa tanan nga naa karon dinha kay Malo ug sa inyuhang tanan tibok pamilya. Good morning sa inyong tanan o maayong adlaw. What a faithful. Good morning, happy watching also sa kay Rick of Tana. What a faithful. May God bless you also. Good morning, happy watching sa akong igsuon diya sa Debs. Kay Pastor Roman Ulan-Ulan, ang Debs Director. Good morning and regards sa tanan mga estudyante karon nga naa dinha. Og labi na sa tibok nimong Panimalay, kay Mang Bembet, kay Abi. Lord of mercy. Good morning, happy watching also sa kay Rujim Basan Dalangin. Thank you so much and may God bless you. Good morning, happy watching also sa kay Pastor Ronnie Calvis Catanos In the shelter of and the whole family. God bless o sab sa tanan mga ministries. singing what a Good morning, happy watching also sa kay Ma'am Marilyn Joy Patok. faithful God. God bless you and your whole family. What a faithful God. What a faithful God. Have I. And of course, good morning, happy watching sa kay Angelo Lois Hunasan. Yeah, sa Kidapawan. Thank you so much and amping kanunay. Lord Good morning, happy watching also sa kay Pastor Alito Cartagena Julian diya sa Lukos. is from Atong pastor dito sa San Isidro Outreach. Thank you and God bless kanimo pastor and the whole family. you have Good morning, happy watching also sa kay Brother Richie Perdido diya sa Davao City. Good morning, Brother Richie. I think sige pa bang baha karon dinha sa inyong area? Daot nga okay ra kamong tanan dinha. And of course, good morning, happy watching. Good morning also gikan sa kay Divina Midado Atitio. Thank you so much pag-monitor karon. May God bless you all. what a faithful What a faithful God have I. You're faithful in every
Hinaot nga ang Dios padayon sa pagpakamay kaninyong tanan o hangtod sa sunod natong panag-uban. Ako gyapon kini Pastor Jerry Ulan-Ulan sa padayon tong bulaton. God bless and see you next time. This program is sponsored by MYMS Apparel and Water Refilling at Mangwak Lukul, Paganga, Davao Oriental. For orders, just call or text on 0917-1572-090. A place like home. Come and visit at MYMS Apparel, located at Mangwak Lukul, Paganga, Davao Oriental. MYMS Apparel offered also meals. For reservation, just call or text on 0917-1572-090. Oras sa Kabataan, kada Sabado alas 11 hangtod alas 11:30 sa buntag, uban kay Ate Jem ug mga kaubanan, magahatag og Diosnong istorya gikan sa balaang kasulatan. Dinhi lang sa ECGM Christian Community Radio 104.9 FM. Ayaw si Piata, paminawa ang mga programa diri lang sa ECGM Christian Community Radio 104.9 FM. A day challenge to only listen to Christian music. It's a life-changing. Listen nothing but Christian music for all days. Only in ECGM Christian Community Radio 104.9 FM.